Naghihinala ka ba na panakip-butas ka na lang niya o rebound? Dahil ang iyong karelasyon ay galing sa isang heartbreak. Sa video na to ay malalaman mo kung panakip-butas ka lang ba niya o talagang mahal ka niya. Masasabi natin na panakip-butas lang ikaw ng isang tao na iyong nakarelasyon kung lagi niyang binabanggit ang ex niya. Kung madalas siyang natutulala at sinasabi niya yung ex niya. At laging ikinukwento sa iyo ang mga karanasan niya sa ex niya. Ito ay isang senyales na hindi pa talaga siya nakaka-move on at ginagamit ka lang niya bilang isang rebound o panakip-butas. Dahil sa pagkawala ng kanyang dating karelasyon, babae man ito o lalaki. Pangalawa, masasabi mo pang rebound ka lang ng isang taon na galing sa heartbreak kung kaha-heartbreak pa lang nila o kabi-break pa lang nila, ginawa ka na agad yung girlfriend, ginawa ka na agad yung boyfriend. So, ang nangyari, kabi-break pa lang niya sa ex niya, ay pumasok na agad siya sa isang relasyon, which is kasama ka. Mapapansin mo din ito kung dati naman kayong magkakilala. Dati kayong magka-chat, dati kayong magkausap. Ka-break pa lang niya doon sa ex niya. And then, paka-break nila, ay bigla siyang naging sweet sa'yo, naging caring. So, ikaw na yung lagi niyang pinapansin. So, possible na ibinubuhos niya sa'yo yung mga pagkakataon na hindi niya na magawa sa ex niya dahil break na sila. So, ginagamit ka lang niya, isa ka na lang panakip-butas. Pangatlo sa ating example, para masabing rebound ka lang o ginagamit ka lang ng taong naging karelasyon mo ngayon, kung hindi kanya binibigyan ng sapat na oras at atensyon, at parang walang malalim na koneksyon sa inyong dalawa, maaaring ginagamit ka lang niya upang mapunan ang kanyang emotional void. Pang-apat sa ating example na parang masabing ikaw ay ginagamit lamang ng isang tao, ikaw lamang isang rebound kapag pabago-bago siya sa'yo. Itong mga nakaraang araw ay lagi siyang sweet. Pero dumating na naman yung isang pagkakataon na hindi ka na naman niya pinapansin kahit kausapin ka man lang. So parang ang nangyayari kung kailan niya lang gusto, saka ka lang niya papansinin. So parang ang nangyayari ay hindi siya committed sa inyong relasyon. Parang wala lang. Parang siya lang yung nasusunod kung ano ba kayo, ano ba yung relasyon niyo. Panglima, magtaka ka na kung hindi ka niya ipinapakilala sa kanyang pamilya. Lalo na kung lagpas na kayong 1 buwan, 2 buwan, mga ganyan na yung relasyon niyo. At meron na kayong mga ginagawang kakaiba. So, magtaka ka na kapag hindi ka niya ipinapakilala sa kanyang pamilya, kaibigan, kung wala siyang pamilya, o sa kanyang kaibigan, katrabaho. Kumbaga parang, alam mo naman yun kapag itinatago ka, ayaw niya na may nakakakita sa inyo na iba. So, parang umaasa pa rin siya na mabalikan siya ng ex niya. At ayaw niyang ma-issuehan siya na nakikipagkita siya sa iba. So baka malaman ng ex niya na nakikipagkita siya sa iba, paano pa siya babalikan ng ex niya kung yung isang tao na ginagamit ka ay nakikipagkita pala sa iyo, di ba? Pang-anim ay hindi mo maintindihan. Andyan lang siya kapag nagpapasama siya sa isang lugar, kapag namamasyal. Ganun lang, once a week lang, mga ganyan, or wala talagang pakialam sa iyo, wala malang update sa buhay niya, or anything else. Siyempre, pang-pito sa ating example ay nagsisekreto na sa'yo. Wala man lang ikinakwento sa'yo ng mga plano niya sa buhay. Kumbaga sinasarili niya lang. Kung mag-text ay siya ang magdidesisyon. Kung magkikita, siya ang magdidesisyon. So wala siyang plano na magkaroon kayo ng malalim na ugnayan bilang magkarelasyon. Pang-walo, syempre alam mo naman yun kung peke yung pagmamahal niya sa'yo. So parang andyan siya, sweet siya kapag may kailangan siya. Kapag meron siya mga pansariling kagustuhan na gusto niyang makuha sa iyo at ginagamit ka lang talaga niya. Lalo na pinansyal, sexual, o diba? Alam mo naman yun So kung nasa tamang edad ka na, ramdam mo naman yung kung ginagamit ka lang ng isang tao, kung rebound ka lang, o ano ba talaga ikaw sa buhay niya. Pang-siyam sa ating example ay naging clingy bigla. So, nung nalaman mo na break na sila, dahil kunwari i-crush mo yung isang tao, nakipag-break siya doon sa ex niya, sa dati niyang girlfriend, at bigla siya naging clingy sa'yo at sinunggaban mo naman. So, isa yung sinyalis na rebound ka lang. So, biglaan lang ang pangyayari. So, bigla lang siyang naging sweet. Minsan, biglang naging
Pagkatapos nun ay bigla na siya naging cold. So makuha lang talaga yung gusto niya sa'yo. Mapunan lang yung lungkot niya at mawala yung kalungkutan niya at yung iniisip niya na break na sila. So maaaring namimiss niya yung ex niya at ikaw ay isang panikit butas lamang. Panghuli sa ating example ay walang long-term plan. Kapag wala siya mga plano na binabanggit niya tungkol sa future niyong dalawa. Kumbaga pa nagkukwento siya sa trabaho niya, tungkol sa sarili niya, tungkol lang sa kanya. So hindi ka kasama kung ano man yung plano niya. Kunwari ay nagkukwento siya ng mga goals niya. So yung mga kinukwento niyang goals niya ay pansariling goals niya lang. Hindi ka kasama. Kunwari, ang pagbuo ng isang bahay, pagbili ng isang ari-arian, pagbili ng mga sasakyan, pagpunta sa isang lugar, pag-travel sa ibang lugar. So, hindi ka niya isinasama dun sa kwento niya. Parang, wala lang. So, makuha niya lang yung gusto niya sa'yo, yun lang. So, para masabi natin na rebound, ka lang sa isang relasyon ng karelasyon mo, ay kailangan sa 10 ating nabanggit, ay ipinakita niya iyon sa'yo. Pero kung isa lamang dito, baka nag-iba lang talaga yung ugali niya these few days. So baka hindi naman talaga. Baka mahal ka naman talaga niya, pero yung 10 na ating nabanggit ay ipinaramdam niya sa'yo, ipinagdidiinan niya sa'yo, at naghahanap ka ng atensyon, at hindi niya ibinibigay sa'yo, ay isa ka lamang talagang rebound. Lalo na kung yung isang tao nitong mga nakarang araw pa lang ay kabibrate pa lang. Tulalay minsan. So, nalaman na natin ang 10 na senyales na ikaw lamang ay isang rebound ng isang tao at hindi ka talaga niya mahal. Kung nagustuhan mo ang video na to, nakarelate ka, at kung meron man tayong mga hindi nasabi sa video na to, tungkol sa pagiging rebound ng isang tao na ikaw ay ginagamit lamang, kung hindi natin nabanggit yung mga naiisip mo at nangyari sa'yo, nangyari sa kaibigan mo, ay comment mo down below at huwag kalimutang mag-like. Para naman malaman ko kung nagustuhan mo ang video na to. And don't forget to click the subscribe button. Maraming salamat sa mga nagsusubscribe. So, I really appreciate it. Nakakatuwa. Hopefully ay dumami pa tayo na mahilig manood about psychological thoughts, psychological talks. Hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe. Bye-bye. Thank you so much.